Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! GMRC, Grade 3, Quarter 3, ikalimang linggo, unang araw. Ating talakayin ang paghahandog ng panalangin para sa kapwa, madasalin o prayerful. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakakikilala ng iba't ibang paraan ng pananalangin para sa kapwa at natutukoy na ang paghahandog ng panalangin sa kapwa ay pagpapaunlad ng pananampalataya upang maging madasalin o prayerful. Isulat ang T kung tama ang isinasaad ng pangungusap at M naman kung mali. Ayusin ang mga salitang ito. Ang pagdarasal ay taimtim na paghiling ng kalooban para sa sarili at sa ibang tao, habang ang panalangin naman ay kahilingan na kabutihan o kagandahan para sa sarili o sa ibang tao. Mga bata, ano nga ulit ang kahulugan ng pagdarasal? Ano naman ang kahulugan ng panalangin? Ngayon ay hahatiin ang klase sa 4 na pangkat. Isagawa o isadula ang sumusunod na mga sitwasyon. Ano ang pagpapahalagang inyong ipinakita sa pamamagitan ng buhay na larawan? Isinasagawa niyo rin ba ang mga ito? Bakit mahalaga ang pagsasagawa nito? Mahalaga ang pagdarasal upang mapatibay ng samahan ng mag-anak sa pamamagitan ng paghahangad ng kabutihan ng kanilang kalagayan. Ang pagdarasal ng taimtim kasama ng pamilya ay nagpapatibay ng pananampalataya. Ang mga panalangin ay maaaring nasa anyo ng pagsamba, pasasalamat, paghingi ng tawad at paghiling. Anuman ang paniniwala ay nagpapahayag ng kanilang panalangin para sa ikabubuti ng kapwa. Ang pagsasabuhay ng pananalangin ay kaakibat ng paggalang sa paniniwala ng iba't ibang tao, lalo na kung ang layunin nito ay para sa ikabubuti ng kapwa. Ngayon mga bata, magsagawa ng isang maikling dula-dulaan o iskit tungkol sa mga sumusunod. Ang iskit ay kailangang nagpapakita ng paraan kung paano nila gagawin ang sumusunod. Ano ang gagawin mo para sa mga sumusunod na sitwasyon? Una, nakita ni Gino ang isang pamilyang Muslim na nagdarasal sa tapat ng kanilang tahanan sa panahon na sila ay nagkakantahan sa videoke. Ano ang dapat niyang gawin? Pangalawa, si Kayla ay isang saksi ni Jehovah. Bawal sa kanilang makipagdiwang ng anumang kaugalian sa ibang relihiyon. Mayroong isinasagawang Christmas party ang kanilang klase. Ano ang kanyang dapat gawin? Pangatlo, inimbitahan ang pamilya ni Dan sa kasal ng kanyang tita, sapagkat isa siyang born-again Christian. Pinag-iisipan niya kung dadalo siya sa kasal ng isang Katoliko. Ano ang kanyang isaalang-alang sa pagkakataong ito? Mga bata, ano ang iyong nararamdaman kapag nananalangin kasama ang pamilya? Batay sa naging talakayan, ano ang nakikita mong pananalangin para sa lahat ng uri ng paniniwala? Paano mo isasabuhay ang diwa ng pananalangin? Isulat ang check kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagkamadasalin, X naman kung hindi.
Gumawa ng poster na nagpapakita ng pakikiisa sa paniniwala ng pamilya. Ikalawang araw. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ilalarawan ang iba't ibang paraan ng pananalangin para sa kapwa. At naipapahayag na ang paghahandog ng panalangin sa kapwa ay pagpapaunlad ng pananampalataya upang maging madasalin o prayerful. Isulat ang check kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagkamadasalin, X naman kung hindi. Pagmasdan ang larawan at pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ngayon ay maglaro tayo. Magpapatugtog ang guro ng musika at paiikutin ang isang bola. Kapag huminto ang bolang ito sa mag-aaral, kailangan niyang magbigay ng halimbawa ng paraan ng pananalangin na isinasagawa ng kanilang pamilya. Ating basahin ang pamilyang madasalin. Kilala ang pamilya Lopez sa pagiging relihiyoso. Ang inang si Loleng ay isa sa mga nagsisilbi sa simbahan. Ang tatay naman na si King ay isa sa mga sakristan mayor ng simbahan. Ang kanilang mga anak na si Chris at Basil ay mga bata ring sakristan. Bilang isang pamilya, naniniwala sila na ang pagdarasal ay susi para sa kanilang matatag na samahan. Naging kaugalian na nila na tuwing alas 6 ay sama-sama silang magdarasal para magpasalamat sa Panginoon, humingi ng tawad sa kanilang kasalanan, humiling ng kanilang pangangailangan at magpahayag ng kanilang pananampalataya. Bukod sa kanilang arawang pagdarasal, aktibong miyembro din ang mag-asawa sa ministry ng pagpapamilya. Doon ay kanilang pinapayuhan ang mga mag-asawa na namorong problema na tumulog lamang sa pananampalataya at panalangin para sa matatag na pagsasama. Sina Chris at Basil naman, bukod sa pagiging sakristan, sila rin ay nagsisilbing miyembro ng choir kapag hindi sila ang nakatoka sa misa. Hindi sila nawawala sa simbahan, kaya naman ang mga kapitbahay nila ay mataas ang pagtingin sa kanila. Ngayon, sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Sa pamilya, nagsisimula ang paglinang sa pagmamalasakit sa kapwa sa pamamagitan ng pananalangin. Maraming paraan kung paano na ipapahayag ang panalangin sa pamilya. Bukod sa pagdarasal bilang pamilya, na ipapahayag din ito sa mga sumusunod na paraan. Kung ang bawat tahanan ay may pagsisikap na magpahayag ng kani-kanilang pananampalataya, mas mapagtitibay nito ang relasyon hindi lang sa kanilang mga miyembro kundi pati na rin sa kanilang kapwa. Iguhit ang mga kamay na simbolo ng pagdarasal kung ang gawain ay nagpapakita ng paggalang sa pagiging madasalin at malungkot na mukha naman kung hindi. Sagutin sa loob ng 2 hanggang 3 pangungusap. Batay sa mga ipinakitang sitwasyon, alin ang sa tingin mo ang mahalagang isabuhay ng pamilya para pagtibayin ang panalangin?
Ano ang sa tingin mo ang dapat na paraan ng panalangin ang isagawa ng inyong pamilya? Bakit? Ngayon, isulat ang akmang salita mula sa loob ng panaklong. Magsulat kayo ng isang slogan na nagpapakita ng kahalagahan ng panalangin sa pamilya. Ikatlong araw. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipahahayag ang mga panalangin para sa iba't ibang tao batay sa kanilang pangangailangan o sitwasyon, at naiuugnay na ang paghahandog ng panalangin sa kapwa ay pagpapaunlad ng pananampalataya upang maging madasalin o prayerful. Isulat ang akmang salita mula sa loob ng panaklong. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang sumusunod na layunin. Mailarawan ang iba't ibang paraan ng pananalangin para sa kapwa. Maipaliwanag na ang paghahandog ng panalangin sa kapwa ay pagpapaunlad ng pananampalataya. Maipahayag ang mga panalangin para sa iba't ibang tao batay sa kanilang pangangailangan o sitwasyon. Ngayon, magsulat ng mga tao sa inyong pamayanan na pag-aalayan ninyo ng panalangin. Sa tabi ng mga pangalang ito, ipaliwanag kung ano ang lalamanin ng panalangin ninyo para sa taong ito. Hatiin ang klase sa 4 na grupo. Gumawa ng halimbawang panalangin na nagpapahayag ng mga sumusunod na layunin. Itakda sa bawat pangkat ang isa sa 4 na mga layunin. Ang pag-aalay ng panalangin sa kapwa ay isang anyo ng malasakit. Ang pagsasabuhay ng panalangin ay maipakikita sa mga sumusunod na layunin: paghiling para sa mabuting kalagayan, pasasalamat sa natatamong biyaya at paghangad para sa pagbabahagi nito sa kapwa, paglahok sa mga panlipunang aktibidad na pinamumunuan ng mga mananampalataya. Pangatlo, ang pagsasabuhay ng panalangin ay nagpapatibay ng samahan ng mga tao sa pamayanan. Iguhit ang bituin sapat lang kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pag-aalalay ng panalangin sa kapwa o kung ito ay nagpapakita ng taimtim na pagdarasal. Malungkot na mukha naman kung hindi. Isulat kung ano ang dapat gawin ng mga tauhan sa bawat sitwasyon. Mga bata, bakit mahalaga ang pag-alalay ng panalangin para sa mga miyembro ng inyong pamayanan? At ano ang nagiging bunga ng pag-alalay ng panalangin para sa mga miyembro ng pamayanan? Isulat ang check kung ang pahayag ay nagpapakita ng pag-alalay ng panalangin para sa kapwa. X naman kung hindi.
Ika-4 na araw. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakapagsasanay sa pagiging madasalin or prayerful sa pamamagitan ng paglalaan ng panahon o oras para sa pananalangin sa kapwa. At naipaliliwanag na ang paghahandog ng panalangin sa kapwa ay pagpapaunlad ng pananampalataya. Hatiin ang klase sa 4 na pangkat. Gumawa ng dula-dulaan tungkol sa sumusunod na sitwasyon. Mahalagang maipasok sa dula-dulaan ang papel ng panalangin sa mga sitwasyon. Ang pagiging madasalin ay naipakikita sa pamamagitan ng pag-aalay ng dasal sa kapwa. Ang pag-aalay ng dasal sa kapwa ay nagpapakita ng malasakit sa kapwa. Ang pag-aalay ng dasal para sa kapwa ay nagpapaigting ng kabutihan sa puso ng tao. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng dasal para sa kapwa, napapagtibay ang relasyon ng mga tao sa pamayanan. Humanap ng iyong kapareha. Basahin ang sumusunod na sitwasyon at iguhit ang patsulok kung kailangang manalangin at pareha ba naman kung hindi kailangang manalangin. Bilang bahagi ng pamayanan, ang pag-aalay ng panalangin para sa kapwa ay nagpapakita ng malasakit sa mga miyembro nito. Ang pagiging mabuting ehemplo ay maipapakita sa pagiging madasalin. Na isa sa buhay ang pagiging madasalin kung ang pagdarasal para sa kapakanan ng kapwa ay nagpapahayag ng mabuting layunin. Napauunlad ang pananampalataya ng mga miyembro ng pamayanan kung ang panalangin inaalay ay hindi lamang pansariling kagustuhan. Gumawa ng talahanayan ng mga sitwasyon na kinahaharap ng mga miyembro ng inyong pamayanan na kinakailangan pag-alayan ng panalangin. Sundin ang panuto sa ibaba. Ngayon, sagutan ang mga sumusunod. Una, bakit dapat maglaan ng oras ang pamilya para sa panalangin sa kapwa? At paano kayo makasisiguro na maisasama ang iba sa inyong mga panalangin? Isulat ang nakangiting mukha kung ang pahayag ay nagpapakita ng panalangin sa kapwa. Isulat ang malungkot na mukha kung hindi ito nagpapakita ng panalangin sa kapwa. Mag-isip ng isang simbolo na lagi-laging magpapaalala sa inyo ng pagiging madasalin. Ang simbolo ay iguguhit bilang palawit ng isang pintas. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!